Alright. Okay. So, technical nga. Technical problem. Sorry kayo. Technical race. Salamat kayo nga aniya na sa kita. Nahibalik sa kahanginan. Kahanginan? Kahanginan. Ay, sa tuang platform, guys. Sa FB. Sa FB platform. Sorry kayo. Natahanan ko sa radio mga maingon sa nagtanang ni paminaw mabot nining sibya sa kahanginan. Naanan na yun Pero salamat kayo. Anay ko siya ba? Sa ato ang Facebook live streaming. And amo kamo gina-welcome sa makausap pa o panimin ninyo sa ato ang sa laing nga episode na ata sa episode number 11. And praise Yahweh for this wonderful opportunity. Dalagon kayo si Aba. Okay, go ahead, Brother Danayan. Yan kita sa episode number 11, mga kaigsunan, o sa atong programa ang tinagog na kamaturan. Yes. Karon ato kari kita sa atong tumo tuyo nganong naamagi kay programa, no? Ngayon sama nini. We aim to bring to you information, mga kaigsunan. Mga natako nga mga informasyon o mga kamatuoran na natako kini siya sulod sa 2,325 to be exact. Ato ni siyang hisgutan dito sa episode number 1 and number 2. Yes, atong nilabay nga episode. Yan mo ni maisunan na it's about the ancient name of our Creator. Yes. And unsa man na siya nga ancient name, mo ni siya ang ngalan ni Yahweh. Yahusha. Ang ato ang Hamusha. Itong Messiah. Okay, ang atong Bisaya o ang atong manluwas. So, muna maisunan ang atong tumungtuyo. Para sa atong disclaimer, Brother Mangkial, sa atong disclaimer ni. Okay, once again, mga kaigsunan, welcome sa ato ang another live ang tinagong ang kamatuoran. Para sa ato ang disclaimer or sa atong pagpinumdum, kani nga programa, wala kini tumbok ni sa pag-atake sa bisan kinsa ng mga individual or any groups, mga kaigsunan. Ang amo alang gyud diri mao ang sangyaw sa mga mensahe nga din dugang information for you and us to learn something new, and that we need to verify sa kini nga mga information. O tanan amo ka nang gibuhat tungod sa amo ang drive sa among kasing-kasing para masangyaw ang kamatuoran. Akan. Yes. So, mga isunan ang atong disclaimer o ari kita karon sa pagpadayon mo kini gitawag ang blowing of the shofar. Ang pagpatingog sa budyong. Yes. O sumpita. Sumala diri sa Salmo 150 versikulo 3 nga diha sa pagpatingog sa budyong naday nahimaya ang atong langiton nga Aba, mga kaigsunan. So, that being said, pari kita karon sa pagpatingog yun sa actual uban ni Brother Mangkial ang blowing of the shofar. Dalaygon ang atong nangiton nga Aba, maisunan, Aba Yahuwah, sa maong tingog sa budyong, mga isunan. Mukha to siyang tingog sa pagtawag sa kada usa kamo mga naakaron sa nag-join sa amo diri sa live streaming. Yes. At doon na yung mensahe si Aba Yahuwah. Katutingog kato siya sa pagtawag sa inyong attention. It's a call out to everyone. To everyone, kamong mga maminaw sa Republis, kay naay mensahe si Aba Yahuwah sa atong tanan. And of course, pwede siyang a message of warning, okay, a message of waking up, no? Pagmata, ang gikan sa mga butang na hindi kita na
na hikatulog or di kita wala mahigbata, so kinahanglan magmata ka. Magmata na. Okay. Mukawa ang inyong kaugalingon. So mabuto siya ang Timog Maisonan. Karon ari kita sa pag-shout out sa atong mga kaubanan sa inyo Brad, no, sa imong FB ug sa imong FB ug sa ako. Sa ako ang live board, no? Okay, take it away, Brother Saka. You can also shout out sa imong shout out ako ang ako ang mga bashers and friends labi na sa ako ang mga kailaw sa doon mga pag-support na to si Anisel sa ito ang mga umabot na kalihukan. Yes. Ma'am, salamat kayo. Usap sa ko ang mga classmate karon nga kay bawo ko nga nagtanaw po sila karon ang uban nagkiwi-iwi nang naw kay nakikita na ko nga uy nang nasa kanahan kadakong kanahan ni school nga tubong nga nung nanam diri si biya kundi kinana ba no. So muna shout out din yung kanahan niya ang gugma ni Abay Uwa magauban ka na to. O kini sa ato ang programa karon ubani kami hantud gikan sa among pagsugod hantud sa among pagtapos kadiin abihi inyong mga una-una kasi nga din tugutin ninyo nga musulog kini sa inyong lugar o maabli ang inyong salabutan kay mao kini ang matuod nga nagdugay nga tago ang tinagong kamatuoran. Okay. Sa akong side, shout out na ko Maisonan nga sa nilabay niabot og 2.2 man no? Yes, katong previous pag yan, 2.2K. Karon ni medyo nidahon ang atong kuan 1,000 1K kami. 1K kami. So shout out na ko kamong mga kugihan na nagapaminaw, sunod sa ato nga live streaming. Karon akong namatigdan nga kung si Brother Sagak na ay pirmi buzzer sa ato karon wala no, sa ako wala ako yung buzzer karon. So medyo mingaw sa kulay buzzer. Ako dili ko masuk ko ani mga basher ako kay ko pasalamatan nila nga inyuha po sigihan og bash. Okay. So muna Maisonan ako i-appreciate kamong mga nagtanaw, nag-share, okay natay 7 ka share. So amo kong i-appreciate and of course ay mga nag-comment, salamat po sa inyong mga comment. Yes. Okay, ako sang gina-shout out ito ang mga kaigsunan, mga believers at sila, makugihong nagapadayon usab sa pagpambit sa mga mensahe even though they are not one speaker like Sister Anisel, Sila Anisel, silang Brother Ron Piatos, no? Uban pa nga mga kaigsunan nga naa sa Manila nasa kauluhan o. Okay, Pasensya na kayo kung ganito kami magsalita si Buano, mahirap maintindihan sa Tagalog, pero ito lang masasabi namin, si Abay Uwa at saka si Yahusha Masya ang magpapaliwanag sa inyo in Tagalog way. Okay, sa atawa ko sa Abdiri, shoutout na to, atawa mga kaigsunan nga makugihon sa nagasubaybay sa ato, sa atong mga viewers. Di man kaya na to ma-specific, no, ang pagkuhan, shoutout. Pero yada Yahuwa sa iyang ginabuhat sa ato ang programa every Tuesday sa kuhan kanang evening. Dalagon ang ngalan ni Abyahuwa. That being heard, no, kining concern sa mga Tagalog speaking nato mga kaigsunan. Kining si Buano nga atong programa mas-share kini siya sa Visayas ug Mindanao. Okay? So, kinsa man nga mga tumutuo ni Abay Uwa nga nagapaminaw karon. Kung kamo gihatagan ni Abay Uwa o kabugaton kung ang ating mga kapatiran na nakikinig ngayon dito na nakita ninyo po yung pangangailangan na merong Tagalog version. Kumbaga, pwede, no? Pwede kayong mag-umpisa or mag-start ng also another program. Yes. So, kayong mga kapatiran natin dyan sa Luzon, ito isang
pangangailangan sa body of Yahushua HaMashiach. Okay? And they also be used for Yahuwah's esteem, no? Para ma-edify, no, ang body. Bali, ito ay parang panawagan doon sa mga Tagalog speaking na mga Believers. kapatiran ng mga believers na dapat sana po kayo po dyan sa Manila, kung nandyan po kayo, kung saan man kayo dyan sa Luzon o sa Central Luzon, dapat po sana kung nandyan kayo, magkaroon din po kayo na sarili po ninyong programa na ganito dito sa social media. Kasi po, minsan po kami dito, makalimutan po namin mag-Tagalog, mayroon din po kaming viewers sa Tagalog. Pasensya na po, pero sa aming makakaya po, pilitin po namin na samantalang wala po pong nagkaroon ng programa ng puro Tagalog po, ay mananagalog po kami, pero pasensya na po kayo kung may halo po talaga itong Cebuano, kasi po ay kami po tatlo ay puro po kami mga puro Cebuano po. Kaso nga lang po ay yung programa po natin is Luzon, Visayas, Mindanao po ang aabutin itong platform na to. Pasensya na po talaga po kayo, mga Tagalog po na mga kapatid. Okay. The point I'm sharing is sa programa ito talaga Cebuano ito. Okay? So we have to stick to the program na Cebuano speaking tayo dito. So this is a Cebuano version. So ang panawagan natin is kung may mga kapatiran dyan sa Luzon na kayo hindi po ni Apo Yahuwah sa magitan ng kanyang Ruach HaKodesh na mag-umpisa rin ng another program na Tagalog version. So bigit para ito sa kapakanan, para ito sa improvement at ministry, no? Ministry para kay Apo Yahuwah. So, yun po ang ating announcement, but sa sinabi na ni Brother Sakat at Brother Malkian, we have to stick to the original plan. This is really for a Cebuano version. Yes. Okay, so that being said, mga kapatid, Para Yes, Brother Dan. para ipadayon nato ang sugdan nga discussion. Bali nilanat ang ato ang topic gikan sa part 1 nga ang title, no, so ito title, Brother Danayaan, the great identity theft. Yes. Who changed the truth about the Messiah? Okay, so sugdan na to ang atong part 1, pag last kay sa episode 10 is Part 2, and then in the episode 11, part 3. part 3. So, this is a continuation. Kung kamo first time karon nga nagkapaminaw din so kinahanglan paminaw ninyo itong episode number 9, number 10 para ma-appreciate ninyo kining part 3, mga kaigsunan. So, the great identity theft. So, muna siya ang ato na sudan. So, who changed the truth about the Messiah? Yes. So may atong mga review points nila or unya lang siguro? Yes, ato lang i-connect sa ato ang pinaka-proper. Okay, later. Sige. Yes. So, ato nang tukion unya, may sunan. So, ato ariho na kita But sa... before that, ariho na kita sa atong paghatag o emphasis sa ngalan. Okay? Pwede po, Brother Sakat, basa sa Deuteronomy chapter 13, verses 6 to 7. Kunya si Brother Malki later sa Yakasakal chapter 11, verse 20. Okay. The Mariam, chapter 13, Or Deuteronomy or 13. Deuteronomy 13, verses 6 to 7. When your brother, the son of your mother, or your son of your daughter, or the wife of your bosom, or your friend who is as your own being, entices you secretly saying, let us go and serve
other mighty one, which you have not known, neither you nor your father, or the mighty one of the people who which are all around you, near to you or far off from you, from one end to earth to the another end of the earth. Okay, so ang key diha, Brother Sakak, ingon mo siya diha, no, nga na kay mga relatives or mga family, pamilya na mag-entice nimo, kana mag-entice, kana bang agnihon ka, Magkumbinsan, lagi magkumbinsan. kumbinsaon ka, Kumbinsan ka. magsimba kag laing mga, Diyos. okay, laing Mighty mga one. mighty ones. Oh. So, unsa may sugo diha ni Ama? Nagingon mo siya diya si Antura nga, thou shall not bow down any mighty ones except sa Yaha. Yaha man na, naam na sa Torah. Unya, we are a Torah keeper. No? Anong ato ang magiling supakon? Mas kining uban, nga mag-agni na to, which is, nag-agni sila, padulong mas kalaglagan, biwi man padulong sa ato ang maayong kahimtan sa ato ang kalag. No? Uli nakadaot ba kay we are influenced yun kayo. Influence ta sense gagmay pa ta. Ang ato ang mga ginikanan nag-serve na sila mismo nag-serve na sila sa other mighty ones. Then gipang influensyahan ta. Then later on naka-realize ta na dili iday kay ang naa sa Torah sayop man gyud ang ilang ginatudlo diri na to ang taas Torah dili man gyud ta magbaton og another mighty one. Pero ang ato ang mga kaparintihan, mga yaan, mga kuan, mga devoted kayo sila nya ila tang gibira ba di sila wala sa sila masayo di ay ang ilahang ipadungan sayop di ay mo nga uban dito nga na bang naibitay ilang panultihon Brother Dan ba mingon ng kuan ba mauna ning lumakyan lumak-araw mahayag kung sa'yo mo lumatag mahayag buya mo pakamakyan mo rin na ba pero which is sayop na siya kaya kita gi-influensyahan naman ta gi-influensyahan ta sa atong mga paryente sa atong mga katigulangan atong mga kaila mga kinsa pa na diha nga nagdaan na diha at kita mismo maghigmata ta sa atong kagalingon kay kung kita magmaigmata sa atong kagalingon kita naman po mabulahan niya na sayop yun na kayo ang kanang i-influensyahan ta kanang bitong just because lang kay naikog ta mukuyog ta just because kay naikog ta mao na lang po ato ang singalan aning tuhuan pero dili di ay mao ano murag diha dapita mo kog makaingon ko sa kagalingon nga bulahan dai kay Gobernador nga kanya to mag-implementasyahan ko anang mga butanga anang mga mighty ones but I'm very barak because Yahuwah let some people guide me nga niabot ko sa kong kinabuhian labi na ikaw ako ang professor ganito sa Bible School pero wag magtuo nga ikaw dahil may maka giya ka na ko para mag-apply sa kamaturan po dahil mamuya akong lugay na pong gipangita so yun na mga igsoon kung ikaw karon na naakaroon na sa imong gilingkuran o naakada sa imuhang monitor nagapaminaw ka apihi ang imo munahuna kay ang tinuod lang ayaw paminawa ang mga tao nga magaganoy nimo paminawa ang naa sa imong kasing-kasing o ang pagtultol nimo sa kamatuoran. So mga isunan kining word nga atong gi-highlight kining word nga entices ba mga friends relatives
Walang influensya sa natives. nag-entice ka, kanabang agnihon ka nga simbahon nimo kining mao nga mga mighty ones. Ingon rin, sa imong duol, tuwa dito sa layo, o tuwas pinakalayo. So, muna siya ang scenario din ni Maizunan nga kung sa may buhato nimo, kung sa may mong respond nimo. So, sa imong gisulti na verse ka, batay sa basis sa Torah, gidili mo gina, no? Iabay uwa nga atong buhaton. So, samtang ka-explain ka, verse ka, ang nisulod sa kumunahon ba, kini nga kita o atong tanawon ang unsay naa sa atong mga kasulatan, igo ra magita nagbasa no unsay na kabutan diha. Oh. Unya o unsay gitudlo sa mga naguna, igo ra magita nagdawat, di ba? O gani. So, in terms of applying kini word nga entice ba, dili kay nato siya ma-appreciate kay nga naman nabasa naman muna ito na, di ba? Yes. Pero pag naandal naman ito ba, na sa imong sudyan, namatan naman Naman ito. ang Oo, muna na namatan. So, dili kay nato ma-appreciate kining word nga entice. Pero karon nga nakahibaw na ta sa kamaturan, o dili, ato nang nasabuak bitaw ang kamaturan. Yes. Okay? Unya, ma-apply ng word nga entice kung ikaw mismo mo pabilig ni hapon ka or mo stick ni hapon ka sa imong gituan nga nakasulat niya LORD, GNIOO o unsa pa niya nga mga title, no? Kung ikaw magpabilin ka niya sa tupa na entice ka, meaning naagni ka nga magpabilin ka niya. So, muli diri ang mensahe ni Agoy Uwag na kamo o kita muli atong namatan kaniadto pero karon wala na to gitugutan nga ma-entice ta. Meaning, wala na to gitugutan nga maagnita nga magpabilin ta diya. Kaya kabalo naman ta nga dili mo ginamao. Or how many years, no? Nga long nga kita, siyempre, may namatan na to, karong niabot na ang punto nga, kumbaga, kung pabilihon ta, itungod, dugay na siya, pero sa karon sabta, no, grabe na gid na to na sinatian, nga, kung bali-balihon gyud dili gyud siya. So, muna, mga isunan nga, episode number 11 naman ni siya, naginawag mi, padayon na nga maabli ang inyong mga una-una nagsalagutan. Unya, ayaw ituguti nga maabli pa mo or magpabilin pa mo diha sa mga titulo. Kay sa amo nang ipasagot diri, consider gina nga other mighty ones. Yes. Okay. In which dili gina kagustuhan niya ako yawa. Okay? Ari kita karon Brad sa Brother Matiag sa Yakaskal chapter 11 o Ezekiel chapter 11 verse 20. 11 verse 20. Okay, atong pagbasahon no? Nagingon sa 20. So that they walk in my laws and guard my right rulings, and shall do them, and they shall be my people, and I shall be their alua. Okay? No, continuation ko din pag-last na to. Katong sa nilabay, paano to? Ito sa chapter 20 man to, verses 17 to 19. Yes. So, karoon natin sa chapter 11. 11, yes. Verse 20. Ang gimon rin ano, so that they walk in my laws. No, nga diin, ang atong alua or ang si Abia Uwa, naghatag siya o kung ano, kanang, kumbaga, right rulings. Right rulings. Sakto nga talamdan, sakto nga pagkinabuhi. Diin, makita sa matag kondisyon, status sa atong kasing-kasing, unsa ta naabot na bilaw niya sa gahi, no? Lain nga klase, labi na sa iya mga piniling katawhan, no? Iya kuan gihatagan o batayan, no? Sa pagsugod pa lang ato kuan na sila, nakagawas na sila sa
land of slavery or Matsariam or sa Egypt, nung adiin wala pa man to gihatag ang pinaka stone tablet, no? Kaya na-written dito ang pinaka-thura or ang popular kayo na Ten Commandments. And then, kung ato pang sutaon, nakasulat siya sa pictograph, no? Na dito naka-emphasize ang iyang pinaka-law. And then, dapat nga magalakaw. No, bisan pa ka nato karon, is it still applicable or not? Until today? It is applicable. Yes, applicable, very applicable. Very applicable. Kung imong tanawon, mo ginay trademark. Yes. Okay, kumbaga diha nimo mailakon kinsa tong iya ni Abay Uwa. Kan. Kay ang uban karon sa mga nagapaminaw, most likely ay na magi sila nga ako unsay gisulti diya para nas mga Old Testament na kung unsay na sa Testament mo may para ako. So actually kung na is good naman guna ng kuan kanang usay suwat diha mo ko na sa kuang si tuki-tuki ng cellphone ba na ay sa grupo nga ako nasudlan nga mo gisulti sa kuang ganyan gisulti permi sa kuang wala ginahog na yung biglali sa pagdibati pero ang akong nasabtan sa istorya ni maugin nga ugod sa community sila ang mga unahuna sa ilang mga ginikanan ugod sa ilang nabasa kay tungod lagi Biblia ba. Actually, we are using scripture. Scripture, ako lang yung ikuan ba? Mo muli yung ipugusun, mo di kuno na. Mo may nasuwak dito, mo na yung gituhuan. Pero actually, you are not reading the scripture. No? Katong mga naaga ba? You are not reading the scripture. You are reading the Bible. And which is Bible is two kinds of Bible. That Bible is produced by the Roman Catholic. Specified yun, Roman Catholic. The Roman Catholic was compiled the scripture. They compiled it into two kinds of book. The Bible. One kind of book, Bible, but two kinds of Bible. The 72 books and the 66 book. Tawag nga Deuterocanon. Kada 72. And then, kana sila, they are the book that compiled by the Romans, and then, which is, kana sila, nahimo na sa compilation, panahon ni Constantino. Yung time ni Constantine. And then, you are not reading the scripture because that Bible is already corrupted. They changed the character, they changed the feast, and everything. Those important events on the Bible, on that Bible. Kung imong tan-ahon, balikan mo yung nandoon dun sa scripture, wala yung nasa scripture na hindi nila nilagay dyan sa Bible. Yun ang diferensya. Kaya, sana, mabuksan din yung mga isip nyo. Open your mind and hearts for the truth. Okay, balikan na to. Salamat, Brother Sakat, sa additional information. Balikan na to itong imong ipasiskanihan nga ang katawan ni Abay Uwa nag-observe yun. Magalakaw sila. Sa balaod yun. Gihatag sa ato ang creator. So, one reason samtang gibasa na ni Brother Mankial, usa ni siya akong balikan tong issue on trademark, no? Trademark ni siya sa kanang mga tinuod yun ng mga katawahan. Tama. Ni Abay Uwa. Usa man ang mga trademark, kana, naagipag akatar o naagipag asikaso diha sa pagsunod sa mga kabalawran. Kumbaga, there is what we call covenant or commitment. Oo, ang covenant, covenant niya commitment. Sa diin, diha na kita nakasabot sa una-una diha sa pangalan. And there's such time, step by step, and process by process, we slowly understood sa ginatawag na Thora.
no nga diin mo ni ang pinaka-desire kumaga kumingon ta kanyan to gusto ta magsunod sa pinaka-kabubuton. O wala man siguro ginatawag na to nga tao nga musunod ta sa ginatawag na to nga mga sa mga grupo or sa katawhan nga mag-ingon nga ako magtutuo ko sa lubing halangdon nga magbubuhat nga diin wala ta nagtinguha sa pagsunod sa kaiyang kabubuton. Mo na niya pinakaklaro nga word nga about sa kabubuton. Ang kabubuton equals the law. The law. Yes, mo niya ko nasabtan karon nga. Kaya kanya to, kaya nung taon yung kabubuton gani, general kaya na siya. Yes, that word is very general. General term. Tungkol sa pagka-general anak niya, nahimo siyang subjective kay Tama. unsa naman to yung murag ning haom din sa imong Kasing-kasing. kasing. Mo'y mo ha. Mo imo ha, para ni mo muna na iyang Mo'y sakto niya. Yes. Pero dili dai ato dito siya nga will. And we should remember also sa gingon sa scripture nga ang heart day deceitful sa. Deceitful. O dili ta pwede nga magbase niya na. Correct. No? So, Emotions and feelings can make you deceive. Okay? okay. So, again, ang mga isunan, dili nga butang, dili nga punto, mayong gid nato nga layo ra gid ang atong gituhuan kanito. Kumbaga wala pa siya klaro nga understanding. Way klaro nga understanding. But karon sa mga starting Yahuwah believer and Yahushua believer, mo gini ang atong natong trademark nato or mo ni atong Mga timailhan. di ba ilhan mo ni atong identity na to? Yes, kanang word identity. Mo ni atong identity bilang mga tinuod gyud nga iyang katawhan. Tama gan. Okay. So, kung kita iya mga katawhan, wala magitay lain nga gitinguha. Mao lamang gayud ang pagsunod sa iyang mga kananasad kabubuton. Pero kung may nga lang kabubuton, unsa man na ang klaro nga kabubuton. Muna diri na mosulod ang specific na instruction or law, no, nga gingon sa Torah. Ang mag-start una-una gani di sa pangalan. No? Dapat dili na to pag gubon, no? Di na to pag kumbaga panamas-tamasan ang iyang pangalan. Kung dili ta magayupo. Agi dia, kumbaga klaro kayo nga gi-emphasize kay gingon magud sa kuan sa tong verse nga specific and clear nga pagkasulat sa stone tablet. No? O kung ano ipadayon niya sa gingon sa 20 nga guard my right rulings. Kumbaga dili gid nato pasagdan nga dili nato akatahon katong gingon nimo Brother Dan. Dili nato atimanon sa atong kinabuhi nga ma-taken for granted nato. Kundi from time to time our walk is in the Torah. Correct. Of Yahuwah. Okay, that is why as we continue sa gingon diri sa kuan 20 nga and shall do them o pagabuhaton siya and they shall be my people. See? Ilhon kita Klaro nga kayo. iyang katawhan. Which is the exact opposite kaysunan sa among nasabtan kanya to, kay mingon naman nga kanang mga kabalauran pangkaraan na siya. Wala nakumuta ma-under sa kabalauran kay grasya na which is sayo. dili mao, no? Dili siya clear din. Dili siya clear, which is ili sa kibasa ni Brother Monkey Alves na klaro gyud kung sa gyud ang mga characteristics, ang mga katangian, timailhan sa mga tinuod nga mga katawhan. Katawhan. Ang gingon diha nga and I shall be their aluwa. Wow. Okay, na vice versa no nga kuan kanang pagdeklara sa iyang katawhan o sa konsat sa iyang ang iyang pag-angkon. yes, kanang word ang iyang Ang pag-angkon. kunon ta niya. Di ba? Aariin tayo. Aariin tayo. So, ito kaya na siya na ang magbubuhat, nakaw nga magbubuhat, muangkon or muingon nga kana siya ako na. Ako na siya. Di ba? Hindi siya ako ni. So, Makaingon ganda nga giila di ba? Kanabang parehas pa naman sa kini practical nga application ba? Kanabang kasuway mo kuha ni kanabang
gipadala gid ba? Ang among institusyon na ito, napadala o delegasyon. Pero usap mo siya napadala nga membro sa ito nga mga delegasyon. Unya, pag abot na mga ito, abot na ito ba? Wala man may recognize sa facilitator. Kaya ito no, wala dito ang amuang ngalan. So, wala dito ang among proper identity na napailan nila nga ito. So, nasa ko yung dugay kayo nakasunod sa maong kuwan kay wala ka gimikila. Not like, the same like this ba, sa kanang mong ibasa karon nga, patod panin mo, tayo ay aangkinin, aariin niya. Kami dito, wala ni. Wala kanya. Wala may gangkon nila doon. Hindi ba mo apidiri na ba? Kami may delegasyon ni pada sa mong grupo. Which is wala nila i-recognize. Muna may tabo na ito din kung ikaw, dili siya mo ang kun mo, wala yung ka. Umaga sakto din yun sa Brother Danayo. Sa Matthew 7, no? Matthew 7:21-23. Si Yaosha, mingon nga, I do not know you. Wala akong makailan. O, wala akong makailan mo. Kamong mga magbabuhat o wickedness or lawlessness. Walay mga balaod. Walay mga balaod. Klaro na kasuntinok, mga walay balaod. Walay balaod. Kung dingon sa yaong kanan, kung muna akong sayo, kalimot ko sa verse nga, and my sheep hears my voice, no? Okay. And I know them. Yaong kanan 10:27. Yes, 10:27. My sheep hears my voice and I know them. And they also, ang iya sa mga sheep, nakailasan sa tingog. No, once nga mo, konbiyan niya ang, makadungog biyan niya ang sheep, grabe din sila ka-conjud. Sa ilang shepherd. Mo, conjud sila, musunod yun. Muna yung sa mga karakteristik sa mga sheep. O, ang sheep, equivalent na sa iyahang mga tauhan. Kung mother. So, makisunan, no? Ang pinaw, tataw. Kinidiang atong pagkaila sa pangalan, leading towards knowing the Torah, knowing His instruction, kunya kita sad mo nunot mo akaw yun, muuban yun. Wow. Ninutan na pa, no? Yadayawa. So, karon, that being heard, may sunan, ikan sa explanation ni Brother Saka kung ni Brother Malkial sa mga references na na-highlight. Ato karon nga i-reveal sa makadali ang ancient nga ngalan sa atong langiton nga Aba. Nakasulat gid siya sa pinaka ancient nga ato nilhan Hebrew, but the very language is Yehudian Tang. Okay. So, muli ang upat ka mga litra, tetragrammaton. Explain ako first two niya, si Brother Malkial ang last two. Yes. Yaha. Okay, so Ya or Yad. Muli ang letter Y, may sunan. And then, followed by Ha or Hey, may sunan. That's the sound of AH. yes. So, muna isa na, no? Letter Y plus AS muna mo produce siya o Ya. Ya. Naka-form na taog Ya. Ya. Okay? So, Ya. Gisundan siya sa letter U. No? Or sa modern pa, Wow. Wow. Muna nag-stand na siya as letter U. Muna we can produce already Ya U. Ang pagka-pronounce kita niya, muna siya letter double O. Ang brag room, muna Ya-U. Okay, next is another Hey or Ha. Muna nag-kuhan siya, naghahatag siya another letter nga stands as AH, no? Or A. Muna siya, naka-form na taog Ya-U-A. Muna or Ya-U-A. Muna siya ang pinaka-name sa ato ang gila nga Aba or Father. Okay, o another basis na nakaingon na siya to all generations to come, those who are already awakened or nahigmata na, wala na ang pinaka-batayan na to. Or basihan nga ang pangalan di ay pagahimduman until forever or kita na nakaigmata or nakahigmata na, wala, this is my name
forever. Sabi nga tayo sa ka? This is my name forever, and this is my remembrance to all generation. Wow. Grabe, no? Shamot chapter 3 verse 15 or Exodus or Exodus chapter 3, verse 15. Okay. Or Deuteronomy, Exodus. Exodus 3:15. 3:15. Praise Jehovah. Okay, yan ay Yawa. Kung sa pangalan sa ato ang Messiah, o sa atong Masaya, Kung si Aba na ay upat ka mga litra, tetragrammaton, si Yehosha na ay 5, maisunan. Okay? First 3 letters, Yaha-U, muna siya ang pangalan sa ni Aba Yawa. Okay? So, carry sa iyahang Gary sa iyang anak. maisunan. Kay John 5:43, Yes. Singon man si Yehosha nga miani ko sa ngalan sa kamahan. Wow. Okay, so ang last 2 letters, Brad? Muna ni ang next nga letter is Shan, which form sa sh nga sounds. SH. SH. Muna siya ang next ang letter, muna siya letter O, no? Pero ang ihang sa tetragrammaton sa Yehudiat letter is Ayan. Ayan. Okay, that forms just like Muna siya, kung ikublituhan na to, ang na-produce na to, gikan sa Yehudiat tetragrammaton or letter is Yahusha. Muna, which means sa siya is salvation. Muna, Saves and delivers. yes. Muna siya ang pinaka-clear din nga pagka-present sa Yehudiat or Hebrew Paleo. Okay, Yahusha. Kaya tungod, gingon mga sa Acts, or sa Maasya, sa Acts 4:12, kay gihatagan gyud ta o usar gyud nga ngalan. Nagi-prophesy ng daan. No, nga there is no deliverance in anyone else. Walay kaluwasan di bisan kinsa gawas o sa gingon diri nga for there is no other name under silong sa langit or sa syamayang given among men by which we need to be saved, nga para ang nakailaw mo tawag niin nga pangalan na maluwas. Yahusha. Yahusha. Nga, nganong murang letter W? Ang ganayahang tetragrammaton? Oh. Okay, sa symbol na siya sa ginatawag nga Hebrew Paleo nga letter. Muna ang pagkasuwat, pero di na pasabot nga letter W. Kaya namin siya specific nga kumbaga letters sa matang pronunciation. Okay, wala man na nagkakuan good o translation. Nato sa ginatawag nga transliteration. Coming from the very pronunciation that forms sa Hebrew Paleo tam. Okay. Okay. Muna siya ang klaro nga pagka-explain diha mga kaigsunan. Kumaga very technical na siya nga explanation. Okay. So karon bisan na-review na po nato ang upat ka mga litra sa pangalan ni Abay Uwa, ug ang 5 ka mga litra sa pangalan ni Yahusha. Gala mo ni nga atong gyud nga i-restore kay kini kanhi natago karon ato nang butyag ato nang bandilya O atong kutob sa atong mahimong gipasiguli. So sa atong mga pagampo sugdi na. Yes. Sa Sugdi na. pag-awit na to, Sundan na to. Magbasa tag kasulatan nga unsay imong gigulitan yang kasulatan, Sugdi na. pag-restore ang iyang tinuod ng ngalan. And we have also a praise report. Kumbaga nindot nga balita nga diin ang ginatawag na itong TRSV or the Restored Scripture Version na ang TRSV kay na fully digitally published na in English nga translation. Hindi naadiha ang restored name sa Father, sa Son, o sa mostly good sa mga character o sa mga events, sa maps,
naagit siya nakabutang. Asa na makita ni Brother Masial? Nasa trsv.net. Net. You will be directed to the very digital release. Wow. Wala siya Isa Brad? by Brother Yaram Yabu. Okay? Grabe yes, grabe nga heart ngayon o word ngayon i-put, no? Ngayon i-advance diha. And nag-desire gid siya nga ma-content, ma-publish good physically. Yawa willing pag i-distribute niya sa kadtong mga kita na iya mga kaigsunan maspaka. Okay? Ako Nakagan og hard copy? yes, physical good copy. O ako sa nag-desire ko nga ang kutob sa unsay format sa DRSV, we will gonna have also a Cebuano version. Wow! Kaya nagitay kuptan nga gibandilya nga pangalan Abyaua and Yausha. O sa Tagalog usab, di na mabalaka kay ato sa nang Apil. i-appeal sa ato ang restore o pag-publish. So, ibig mo sabihin, yung mga Tagalog dun sa Luzon, Ay, magkakaroon na rin sa sariling kopya nila, no? Yes. Ang dala-dala o bit-bit ang nakalagay dyan sa TRSV, the name of Ab Yahuwah and the son Yahusha. Wow. And also, we're gonna share, grab this opportunity to share sa Kingdom Wealth, no, sa ebook nga na-release na sa sa ako ang under sa written by Brother Maki Al. Praise Yahuwah. And how the heaven transform your finances. No, unsaon na to pag understand nga ang ato ang finances dako og transformation the moment nga naka-understand na ta unsaon din nato paghandle. Are we containers or just a vessel or channel? Wow. Kumbaga, are we owners or just a steward? Steward. No? Muna ato ang dapat nga may balaan nga kitang ng steward na day. Dili kita mga owners. O naan niyo na mabasa sa ato ang ebook. Ebook. Yes, under sa ako ang profile sa Rex Abbas Malki Alio. Okay. So, Yahuwah. Yan ay Yahuwah. May sunod sa mga progress and development. Yes. So, dili lang Hallelujah Scripture, dili lang BYNB, Oh, yes. dili lang at Seper nga mga translation, but naapagiti bago na po, no? Additional new development may sunod. Yes. Nga, Progress. Progress na diin ang tinuod ng ngalan na restore yet. Yes. So, yada. Grabe yun. Kumbaga, in depth nga pag-restore siya. Nanadiha apel ang mga pangalan din lang kay sa kawan. Kaning name sa Father sa Son. Apel na ang mga Other Bible characters? yes. Other scriptural characters reflected din sa Yehudian. So, dili na gid sila Bible characters. Scriptural characters na gid sila. Yes. Kay, dili naman sila corrupted. Tama. Okay? Okay, so that's wonderful and for the esteem and praises niya Yehovah. Then kita karon nga naminaw na diri sa live streaming o pamuon niya maminaw po sa Republish. I hope nga that serves as an encouragement. Ari kita karon brothers Magial sa ato karon nga pinaka main topic. Yes. Okay, naman ta karon sa ato ang pinaka part 3 sa ato ang topic nga din the greatest Great identity. And then who changed the truth about the Messiah? No, nanata sa ikatulong murag kuan gid ang series ani. Taas. But praise Yahuwah nga nakaabot ani nga punto ha. Nanata sa pinaka key point number 5. But before that, we need to have a refresher. Refresh sa ato ang mga nilabay nga mga key point. Okay, take it away, Brother Danaya Al, sa gimon diya sa key point number 4. Key point number 4 sa naisgutan na to sa episode number 10, may sunod.
why the world fears the true Messiah, Yahushua. Okay, ganun mahadlok man ang kalibutan sa tinuod yun ng Messiah nga mao si Yahushua. Okay? Una siya ang explanation, the name Yahushua includes the Father's name, Yahuwah. And it cannot be separated from it. The name directly gives honor or esteem to Yahuwah and destroys all man-made religion. So mo din na siya, Brother Sakak, Brother Makial, nga nganong nahadlok man why the world fears about the true name Yahushua. Kay apektado nini ang mga man-made religion. Maguba. Magubagyan. Magubagyan niya, mabutiyag ang ilahang ihimo nga minugna-ugna nga diin ang original ilang gitago-taguan. Okay. So, kumbaga, ang original ilista nila fake. No? Daghan ang mabutiyag. Nilang mabutiyag. Daghang mabutiyag. Ang original ilista nila fake. Ilista ng fake. Ya, ang ilang pag-ilis pa din sa original, ilang ilista ng original ng fake, ya, ilang pag-isulod ang karton, ang suglanan, halos na lang ilang kopya, pero ang ilang ipagtaguan, ang katong pinaka-importante, no? Sama sa tinulan na yung ngalan sa amahan, sama sa tinulan na yung ngalan sa Bisaya, sama sa mga kapiyastahan, mga events nga dapat mao atong i-celebrate, iilisan nila mga pagano, mga pagano nga pamaagi o mga man-made tradisyon. Traditions of men. So why religions avoid the name Yahushua? Ano man ka sa atong mga naisgutan ini? Ang gingon diyan because it exposes false doctrines and pagan influence. Mo din usa sa mga rason nga ngano ang mga ginatawag nga grupo sa mga relihiyon nagigay sa pangalan ni Yahushua. Itong mo di ay ma-expose, mapadayag, mabutyag ang mga dili sakto o sayop nga mga doktrina diha labi na sa mga pagano nga influences. Yes. Kay unang-una, mabutyag po ang ilang personal ng mga motibo. Unang-una, ang ilang motibo sa paglimila sa tao o ang pagpangwarta sa tao, which is mabutyag ang ilang katuyuan, wala sila magtinuha nga ikaw mahiadto sa Shamayim. Although ang ato ang kanang disclaimer balita, din wala man kita magatumbok o bisan-bisan grupo, but usahay dili mga kaigsunan nga magian ang kumbaga matrace na to ang pinaka-rason, pero we are not kumbaga sinasadya intention na gubo na to ang bisan kinsa nga individual, pero as purpose sa atong pagpadayag sa mga tinago nga kamatuoran, it's our duty, no, to present and to declare what is the very truth. Tinuod namin na, Brother Markian, wala tayo tuyo itong magdao, wala tayo tuyo itong nga maglumpag o mga relihiyon. Apan, kung ikaw mismo aduna kay sa labutan, maski bata o panabot, makasabot, nga ang kamatuoran na dugay na nilang gitago o maunay mabutyag, sakit. Tama. Yes. Duha mong gyud ang kapaingnan sa ginatawag nga kamatuoran. Diba? I will give an example, Brother Nanayaan, nga kumbaga nakakay na ibgan nga babae, niya imog yung ka, niya ang babae gusto magsulti kamatuoran. Niya kung kita nakaroon nga gusto tag kamatuoran, we are ganang kumbaga it's better to know the truth than to know sa gingon nga
kumbaga to satisfy sa ato ang gusto may balaan, pero sa luyo ba hindi di kamaturan. Bahala kumbaga masakitan ta or lami paminawon, ang importante kamaturan. Correct. Tama? Correct yun ka. For example, yun na ang babae, wala ko maibog ni mo. Which is kamaturan. Pero, either sakit dawaton or lami paminawon, ang importante nakasayod ka nga wala dahil siya naibog ni mo. Ano kamaturan? Pero kung naibog ka sa nimo, kamaturan yapon, pero sa side nga, nindot o lami paminawon. Correct. Okay? Nga na siya na status sa pagkibalo sa kamaturan. So, eventually, pagkaibalo mo sa kamaturan, eventually, yes, at the start, medyo painful, Yes. sakit siya. But eventually, Along the way, it will give you freedom yes. na ma-set free ka sa mga butang na nag-apos kanimo. Correct. Yada Yahuwah. Yahuwah. So, I see continue. Okay, to continue with, ito sa key point number 5. So, how to unlearn lies and return to the ancient path. So, kung saan ito pag-unlearn ang mga bakak. Saan ito pag-unlearn or relearn. Okay? Kumbaga sa atong side, danay labi na sa imo, dugay-dugay, taon yun, no? Pila ka years ka na nag-akuan yun? Sa iyo. Ano akong igsoon na nitaliwan na, siya 45 years na Grabe, nagkakalang 45. Sa kuan pa, legendary na yun. Sa ako na side, dagan siya at 22 years ko na na-master. Kung i-appeal pa na ako itong eskwela ko bago college of seminary. So, taon-taon yun. 5 years plus 3 years, so 32 years, no? Wow. 32 Pero, years. kuan gyud ka na, until now, it's such a great kuan gyud ka ng grabe nga pagpasalamat. Ang Muna nga, nothing to boast, no? Yes. Kining tanan, buhat ni Abay Uwa. pamor o baraka. Baraka. So, muna nga, Mo ni ang tunay mo nga kaning baraka, mo ni ang ginatawag nga so-called blessing or panalangin. Mo ni nga importante kayo sa atoa kanus ang panahon nga ikaw pagadawato nimo ang kamaturan. Once you've been heard, kung nadunggan na nato, mo ni ang panahon nga nadungog na natong kamaturan, that's the time nga gitawag ka na. No? Mahihingon, daghan ang gitawag apan pipila na. ang You are chosen. chosen. Muna kumbaga niabot na ang punto nga na ay mga speaker sa kamaturan ug kung kita wala na to kana pakabana mo ni sama sa atong gi patingugan diha nga ujong or ramshorn gi call out ta tanan kay naaman sa mga kaigsunan nga nagpadayag dito sa laing lugar kay tibuok man no mo ni ang ginatawag nga greatest awakening happen sa mankind karon nga diin gipahigmata matag usa nga ang pangalan sa magbubuhat mahibalan na. O ang pangalan sa anak mabunyag na gyud. Umuni. So muna atong panawagan balik na dito sa mga kaigsunan nga Tagalog speaking, tulungan natin. Magtulungan tayo. Bawat isa. Okay, so also may mga key points, Brother Kial. Para nga ma-unlearn na to, meaning para nga mabiyaan na to, no? Ining mga lies, ining mga deception, ining mga human tradition. Para padapin na nato na. Padapin, ang kanang word. Saan na to? Saan na to makabalik ta? Dito sa ancient nga path. Ito nga, dili bialalim, no? Pag dili nga na kasayon. Wala ni ang imo nga bagyo nga commitment, are you willing to reject o magkat-on pagbalik? Kumbaga na ginatawag nga great reset. Sa di pa rin mo na i-explain, okay, murag mo uling maguli dito sa punto niyan mo. Kami ba, akong itsoon, itong nitaliwan ni itsoon ako.
pagka-receive na mo sa information back in 2018, October, tinaw-ganay din eh. Tinaw-ganay din eh. Kung anong doktoral mo ka ang level sa pagtuon, ako, naram ko sa masteral level. Kung advance kinanimo mga pagtuon. Tanawa daw ni siya nga information. Sutaa, susiha, Yes. ini nga information. Kunya, unsa may tanaw mo. So kami, individual mi nga nag-search nini. Ako sa, nagtuki-luki sa ko, nagtuon, yan, naman tayo mga libro, at kung ipang double check Yes. sa mga verification. sa mga libro din, no? Mga kaisanan, kunya, diri, akong maingon ba nga, akong namatigdan sa among duha nga experience is that bisan pa og ning lanat na mi sa pila ka tuigan na nangalagad sa atong mga titulo. Pagkaibaw na mo sa kamatuoran, kana bitong hindi bitaw ingon nga murabag ka ng nagmagahi ba? Diba? Kamatay mo nga, na ibang tao nga Lisod mo yun, mo lisod daw, ano ba? Na ibang tao nga sampulo ka ng nakatulog kunuhay, no? Pukaw ni mo, no? Usahay, lisod, kinukawon. Lisod kay pukaw ng tao nga nagmatulog kunuhay. Kanang tao ba nga natulog pero nagmataya, yung sura ng kaon yun. So, Nagpatulog-tulog. sa among experience ni late Brother Jaime Maing, may sunan, kayo magbibigay niyo nga sa si Romis mga tinawag kay nga naman. Lahi ang rin yung respond. Ano yung response kay pagkibaw na mo nga, uy, bakak man ito ang among ipang tawag, kuwan kay hindi na pang among response ba nga, Eager kayo. eager kayo ba nga, samtang na apay panahon, mga itakasaylo sa mga tao. Igay kay mo usangyaw niya kanang kabalangka nga usaw nila pagtubag. So, moto nga, wala mingon kang naglangan ba, nga unsay panahon nga na-available nga na, ako pinayang di grab ang opportunity nga isulti na ito ang tinuod. Knowing that, sa inyong mga isip, mga kuan-gyod ka na dugay na nga nangalagad sa mga titulo, the position that was built in sa inyo ha, kumbaga taas-taas na siya nga level of pride, kumbaga na to. Sa tawhanan na. But, amazing kayo ang gibutang kasing-kasing ni Aba sa inyo aduha ni late Brother Jaime Maing. Dili ingon sa pag-boast, Brother Danayal, kundi grabe nga pagpasalamat. Salamat na ito kay Aba. Okay, ang response, dili man, ingana, yun. Kasagaran. Dili kasagaran. Oo. So, moto nga si Manang Jaime sa iyang pagpaubos, nangakisip ko sa iyo. Yes. Wow. Nangakisip ko sa iyo, i-broadcast yun sa Facebook. Nangakisip ko sa iyo sa tanan niyang mga estudyante, sa tanan niyang mga listeners. Grabe, no? Okay, nangakisip ko sa iyo nga nanisip ko, o nailad ko, manang sa ilo ako ninyo kay kamo nailad po muna ko. Ako si Iha mo, Iha Milo. Nagi pag-acknowledge. Nagi pag-acknowledge. So, in other words, ang pag-humble down yun, ako ginin siya nga factor. So, muna, how to unlearn and how to return sa among experience ni Brother Jaime Maing is muna, ang pag-accept na acceptance. ang pag-accept na ito, ang pag-humble down, ako kainan siya nga punto. Kaya dili mo ka kadawat kung magpasulabi ang ato ang ginatawag ng pride. Kaya tungod, dili na ito madawat. Nga dugay na gani nganong bag-o lang mana ang magbangi sa hunahuna o kasing-kasing nga dili gyud kadawat sa kamatuoran. Unya, nasa tayo gitawag nga punto diha mga brothers nga natay willingness to come out from our comfort zone. Yes. Kay usa sa mga comfort zone nato kada bang kag mga circle of friends. Kana gyud sa circle of friends ni mo ba nga used to for so many years. Unya, ako magawa nga to kay naa say gamay na to nga simbahan yung gihandol kay wala naman siya sa Manila. Naa say mga pipila ka mga
gitsakpan nito mga pipila ka mga Kumbaga nag-look up. Oo, nag-look up. Mhm. Niya, moto, mamili git siya. Isa man, magpamili ko rin si Tulo, ma-maintain ako ng akong mga circle of friends, mga members. Pero siya, willing git siya nga i-let go niya. Grabe. Pag-ingon sa iyang duha ka mga elder nga, ug mao na nga gusto ka mubalik sa karaan ng ngalan, kami gusto din magpabilin sa titulo. Sa titulo. Magkabuwag kita ni. Ginatawag na So, separate ways yun. So, muna siguro ang lesson nga gusto na mo i-appeal dili no, sa atong key points. Knowing that, na-share ko ang yun, na-share kumbaga risk factor. Oh, na risk factor. Huwag ka nga nag-bibro, kung ikaw pastor man, na nagdala ka kung simbahan karon, o niya gusto na kang balik sa karaan ng ngalan, andap-andap ka na kay... Huwag na nag-bibro. Nagagit sa na mo tulisod ni mo. O, na mo tulisod ni mo. Sa katulang last na to, nga, katong episode 9, tupundong man to ang nitanaw, naaman na nakita dito nga mga comments, nga hard comments. Ito mo dingon man nga, grabe ang pagpangugat ninyo sa una. Muna usap to sa ginatawag ng mga risk factor. Pero, gidawat. Ito mga alang yun sa pagdawat sa kamatuoran. Dili na to iksabayan. Dili sabayan. Ginoon na kay experience-wise, wala natutulod ni karon nga nagsilbiya nga wala maka-experience ng na. We are neglected and we are abandoned. Kanang word said, we are being mocked. And aside from ourselves being mocked, na ang ngalan yun. Ilang Yes. no? Yes. Kaya ko lang, inuno mag-og o pagsangyaw, nanabago mag-og personal, gamay naman din tayo, nanabago naman din ko, gibigay ko yun, di ko haan kong trabaho, kung mag-inanap ako. O ganda ka magkuhin ka ng bumuton ng maestro, huwag tangan din yung trabaho, huwag tangan din yung trabaho. O niya, until now ba, experience mo namin, nagkakasal mi sa iyo niya, o niya, na ginabuhi mi. Until now, ang ganan akong inyon nga, biyaan ka sa imong circle of friends, imak ka, wala na ba? So, pait ba siya nga pumanandungan? Pero, angay na itong i-let go. Why? Nga anata sa kamatuoran. Unya, dinhini ning nabita. Kini nga lang nga ngalan nga ato ang ginabandilya. Doon na tayo gitawag o satisfaction of our hearts and mind. The contentment of our mind and shalom sa tuang tagsa-tagsa ka pamilya. Nga naman, niya ito, mabalaka man ako siya atulong agul, mabalaka man ako siya istorya sa mga tao. Pero ako, based on my experience, nakakat-un ko, huwag ko'y pakialam kung sa ilang istorya. Nakakat-un ko nga buhuwat ko kung sa imo apong ihatag ni Aba na ko mo akong lungagong mo akong wala na ko parehas niya ito nga kung mahimo adunay magic sa mga kontrata o adunay magic sa mga kuwan kinambuhaton ako kaya nung doon ako'y maangko na ko kwarta sa kakalibutan nga pamaangkin apan nagkakon ko sa pagkakontinto o unsay among makita which is amo nga mabutan sa among tanan kananan lumaga sa kon doon na may satisfaction doon na may kalipay bisan pa magkaon may utan nga kamansi kamunggay malipayon rin duha sa ako ang asawa din pareha sa una muna ako ang experience niya po ba nga since ka na anak ka sa kamatuoran since anaa ka na sa tinuod nga dalan magmalipay yung lugar. Okay, so that's a personal experience by Brother Saka bilang
believer and tumutuo ni Apo Yawa. Ulit tayo sa atong punto, Brother Mankiat. Sa number 1 nato nga steps, because we are talking about how to unlearn the lies and return to the ancient path. Number 1 is learn His true name. No, muna ang ato ang kumbaga matawag nato nga step by step nga naagian based on experience. No, learn His true name and begin using it in prayer and study. So ako agree ko ani brother kay siguro on our part sa akong ison, Yes. kung wala may mag-start ng tawag, wala di may dako. Tinood. Kay mo prevail magid ng atong mga pagduda ba nga Tama. tinuod ba ni? Lagi mga unahuna nga pagduduha. Lagi tay Pagduda. Pero sa among duha nga kasinatian, wala may hesitation. Start calling na yun. Yes. And when we start calling, among namatigdan diha sa mga pag-ampo, pag-study, mga pagkanta, okay, among nang gina-restore. Na diha gyud maigo ang pagkanta kay syempre ang imo hang i-declare na nga pangalan dili naman tetong tulo. Imo naman pulihan sa sakong address. So Yes. diha na mo nakita na there's really something in this name. Tama. Okay. And number 2 is study Thura or sa ginatawag nga balaod and understand the foundation of Yahuwah's commands. Muni ang mga basic pa nga dapat nga mununod after knowing and learning His true name. No, diha na to na hibalaan nga dili pwede nga muungot lang ta sa pagkabalo sa pangalan. Kasi gingan pagaling nato ganiha, you will be identified by your identity that you follow walking the commands, the Torah, the right rulings of Yahuwah. Yeah, ato nang emphasize Brother Mankial kay nabi ako yung mga na-encounter, no? Na mga per se, sabi na ako mga curious ba? Curious, gusto may bawas nga langit ba? Pero ito, The challenge. dili, ang katunay nilang Pagpangutana. pagpangutanan ako about sa name, kay naanay sila yung mga Hindi na gender. ulterior motive, Mga tumong. mga tumong na gamito na nila sa pagpananggal, gamito nila sa as a form of magic ba, no? As Naka-encounter a na po form na. of amulet or whatever. Amulet, yes. Okay? So, di ako nakaalinggan ko ba nga lang. Dili kay tanan gusto mahibaw sa ngalan kay para mag-proceed sa number 2. May gusto din, no? Study Torah and understand the foundation of Yahuwah's commands. But gusto nila gamiton sa lain ng mga pamagi. Kuya mo fall siya sa gingon sa Matthew 7:21, no? Oo nga, nagtawag, naghimong mga milagro. Yes. Pero sila niya ay mga nagbuhat o evil workers, no? Yes. Doers of wickedness. Muna yung naasa makabiyo na before sila ni Asdan o Gera, ilang gamit ang ulong o gangalan, gihimo nilang mga taming o amulet. Huwag mo siya kawan, hindi mo gana katubag. Anting-anting. Charms. Charms. Muna siya, ang ato ang conjure ka lang na bantayan sa ato ang pagpadayon sa atong journey na nakita yung makakita nga sa ato pag-ingon, wala nila gamita as they will kuhan ka ng walk in it but for the purpose of using it as a charm or amulet. Kasi nawala siya sa ginatawag nga desire sa ato ang mabubuhat. Okay, as we continue. So, muna yung step number 2, no? Torah, no? Dito na siya. Number 3, kay? Disconnect from religion. Oh. Medyo, Bugat-bugat ni. ayun, diha nga, disconnect, no? Bugat-bugat siya. And connect directly to the Word Wow. or to the Tanakh.
Nahimong klaro siya na. Pag human Siguro, pwede mo na ito ma-appeal nila, Brother Malkian, disconnect from religion. Kay sa ato biyang nasanayan kanya ito, no? Mag-unsa-sulti sa atong mga leaders, pastors, mga pastors, no? Mo Muna po na yung word ni G.O.D. ba ganito ba? Mo Kung ginatong isulti sa kung sa iwali nito isulti ito ni Pastor, mo na ato i-acknowledge nga mo the word on GLD. more yung word ni G.O.D. So, anyway, to be honest lang, yung connect directly to the word, to the Torah. Klaro yun. No, ang equivalent Which is consistent, mga brothers, no? Consistent sa akong emphasis ba nga katulad ng mong i-emphasize ito sa Jeremiah 29:13. Yes, 29:13. You will find me if you seek me with all your heart. So, kisa man ang ginagpasagod niya, bayaw na. Kung kita naatay desire nga Mangita yun. mangita kita, magduki-duki yun, pero with all your heart. Nagibukos. Nagibukos nga kasing-kasing, di po kasing-kasing. Then, bayaw said, you will find me. Makakaplag yun. Nakakaplag mo. So, most na niya, ang challenge din nga disconnect from religion. Kay, nga naman, kung dili mag-disconnect, then magpabilin. And you will not find. And you will not find the truth. And you will not discover na naay freedom diha sa iyang kamaturan. Tama. And you will start also sa ginagawa. Kung saan itong reference anong disconnect, no? Naadya Sa sa Revelation, no? yes, kaso Revelation 18, no? 18 verse 4. Verse 4, kung saan na diya sa Revelation 18 verse 4. Come out, no? Come out of her. Come out of her, my people. Mo pinaka instruction. Na gagingon diya sa Revelation or Kazaon. Kazaon chapter 18 verse 4. Verse 4. And I thought this was sa verse 2. Yes, 2. And he cried, okay? Tama. Arita sa verse 4. And I heard another voice from Shemayim saying, come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive her plagues. So, come out from here. Ang isgutan diri ang Babylon. Yes. Babylon, may sunan ang gisgutan sa chapter 18 sa Kazon. Ingon diri ang verse 4, tingog gikan sa langit eh. Ingon dito nga, come out of her. Come out from Babylon. Kaya nga naman, ingon pa niya, my people, my people, lest you share in her sins. Sa pa, kung di ka mo disconnect, mo nang gingon diya. mo nang diha, lest you share with her sin. Mahimot ang umalambit. Makaambit ta sa ihang kasalanan. Unya, ang sunod ana, makapanunod yun ta. Makapanunod ta sa inyo niya, and you receive her plagues. Sa tuwa? You receive her plagues. So, sa to pa, kung kita mo come out, nakaambit ta sa iyang kasalanan, o unya makaambit punta sa silot sa ihang kasalanan. Damay ka. Madamay ka. So, usap pa na Brother Danay, sa una wala kita kabaluan eh. Sa emphasis wala. Bisan sa ako, may nunta nga baga limited ang atong understanding the moment nga hinahinay ta nga di-disconnect, dili na to na ibaran ang clear bang understanding nga gikan gud sa Shemayim ang tingog. Na siya gihatag Nga direktiba. Yes. Nga panggawas mo. Come out mo. If di mo come out, then ma-appeal mo sa appeal silot. Okay.
Praise Yahuwah for that. Praise Yahuwah, no? Yada Yahuwah sa klaro kayo nga understanding. Muna diri ang mga kaigsunan sa atong key point pa nga muna ni diri ana magsugod unsa na to pag padaplin paghikalimot ana pagpadaplin o paghikalimot sa mga baka o mubalik na ta sa karaan nga dalan. Ang karaan dalan mauni ang pinakadalan sa ato ang magbubuhat. So, ang una ganyan, no? Learn His true name. Yes. Study the Torah. Yeah, katulo, disconnect from religion. So, ikaw ba, Brother Makia? Guard your heart and eyes from mixing truth with lies. Matayanan kayo, no? So, guard your heart and eyes. Matayanan gini kasing-kasing, no? Yan, guardian yun ang kasing-kasing. Kaya nga naman sa imong sultingan niya, the heart is very deceitful. Oh, deceitful, yes. The heart is very deceptive. Okay. So, malimbungon, okay. Murag naaman na siya sa Jeremiah, no? Pero, di ko kahinumdum mag-asa nga particular. But anyway, what else? Pasidaan niya siya mga kaigsunan, no? Sa diin the moment nga makabalo na sa kamaturan, there's chances magod. Daghan og mga pagbira. Daghan ang paghatag o mga confusion. And then, batayanan, isip, mga nakailan na sa pangalan, there's chances yun. Dako nga mga possibilities. Na ako'y daghan nga mga nakailapot, and then, tungkol sa mga kanhi, mga nagtawag sa ngalan. Yes, murag tuwan kayo subo siya. Pero karon, kumbaga, nag-playing safe o nag-puyo niya sa neutral nga side. Although nakabalo sa pangalan or kumbaga, matawag na to sa sauna nga pagtuo, bakang. No, kay there's chances nga mo, kuan lang ba? Sakay sa kana. So, kung sa Tagalog pa nga pagkasulti, bawal ang mamamangka sa dalawang ilog. Okay? You want to retain the title and Christianity? Kumbaga, they cannot go together. Okay? Hining pag-ila ni Abba Yahuwah niya siya ang pagkinabuhi niya sa Torah, sa iyang mga kabalauran, iyang mga listahan, cannot go together. Okay? They cannot go together. Kay lahir ra gyud, no? Lahir ra gyud. Tinuod. Grabe ang grabe ang hagit. Muna ilisod kayo na wala, kumbaga sa Tagalog ba, ang pinakamahirap ng mamangka ka sa dalawang ilog. Usa yung bangka, isang bangka lang siya nasakyan mo, tapos mamamangka ka sa dalawang ilog. Kumbaga, isang ilog lang, tapos dalawang bangka ang dadalhin mo, paano mo gagawin yun, di ba? May isa, gingan pa, kanumdum ko sa gisulti sa magtutudlo sa kanyan to nga, hindi dapat o huwag kang sisilong sa kabila sa panahon na ikaw ay naiipit, sisilong ka kay Satan. Kasi naiipit ka eh. Tapos, sa panahon na ikaw ay okay lang at feeling matuwid, dito ka sa kabila kasi walang problema. O sa panahon na ikaw naipit, sisilong ka naman sa payong ni Satan sa kabila. Bale, ganun-ganun lang. No, hindi pwede. Ang resulta niyan, para kang yung mga isang ang tawag sa Tagalog na parang kami na isusubo. Tinod, wala pong may konyo, wala pong may tawag na higpit, perfect. Wala pa. We are on the process, no? Yes, all of us, we are on the process. Na may ginatawag nga wala pa yun. Wala pa. But what if patapos? But what if hindi patapos dahil we are on the process, but what if bukas o sumakalawa, wala ka ng buhay, wala ka ng hininga.
Kaya mo ba ituloy dyan ang process? So, ngayon pa lang, you should have to stand. You should have to stand which you are choose. Kung ka ba sa kabila, kung dito ka. Ito, naalam mo, ito ang katotohanan. Kasi, dapat, ngayon pa lang, alam mo na yung katotohanan, doon ka na tumayo. Kasi, di mo alam, bukas makalawa, wala ka ng hininga, wala ka ng buhay. Okay. So, muna, mga sunan, nga, guard your heart and eyes. Kay, diha sa imong, ang eyes, mata, muna siya window, no? Window sa imong Nabash ang sa soul. imong soul. Okay? So, Ay dako nga tendency. yun, no? Nga mo, Bitad ka din. bumibitad din ka. So, guard your eyes. So, Guard your heart. Guard your eyes. Mas mahigit nga, na kay scripture nga, Aming mabasa gini mo ang iyang ngalan. Okay? Puminid ako ng challenge na ito. Naanigay. Nabi kita yung mga listener brothers nga, sige nagpamutana. Naabagoy kahatag diha ng scripture. Okay? So, muna atong prayer item na ito na makahatag kita. Bitaw. Ay, ako sa di, magkudaghanong kanang sumusunod o followers ba? Na ako mga old friends niya, mga kanang karon lang ako na imong friends niya. Ang uban, they are very interested to have the scripture kay may nga mo na yung sila niya, ha? O ina-address mo mo, yan ang makik mo na imong gigamit ng scripture. Kung dili mo na sa scripture, kaya ako mo scripture. So, gusto nakadebate siya nga, ang sunod ani o ang sunod na pare-pareha naman na diferensya sa ngalan alam ngayon mong ipagaling pambatbat yung wala kung muna yung diferensya because I'm holding a scripture which is the events and characters wala mausap ang mga kumbaga sa storya ba ang mga actors o actresses dire wala gipag-ilisan maurag yung Japon mo ning original but diha sa imong ibasa gi-change na nila. Kaya ang gabuhat ana, dili mo nagbuhat ari. Ina ba? So muna nga ang uban nga tiga ibibiyang mo habi kay ubasa mi. So kana eksakto na imong giingon brother Dan nga ato agi siguro sa nang ludhan sa keron. Basit pa di ay ug na ay printing press nga mo sponsor nga mingon siya nga. Okay, na ako'y printing press and I will print bisan mga 100 copies o 1,000 copies for that scripture for free. So, abangan na to, may sunan. Atong ludhan. Sa sunod na buhaton ni Awa. Ano kita sa encouragement portion, Brother Mangkian, sa may atong encouragement portion ani. Siyempre, nga naman encouragement portion kay siyempre, mga listeners na to ron. Puro mga nasakitan. Okay. Kana ng word nga disconnect. Ako magkana nga. So sa may sabot mo mga brothers, di na may mahimong bibro sa among simbahan. So yun na ba? So dako di siyang di siya sayon. Dako di siyang hagit. No? Yun lang kay hagit lang. Sa atong encouragement. Dili kay hagit lang. Kana pang murabag kanang dako di mawala nila kung nilahang sundot. Yes, part of that, hagit yapon siya. O hagit yapon siya pero mostly i-challenge man ka kung sa imong decision buhaton. yes, pero ang uban anis muna nagilig kamatayon, hindi nag-challenge lang kamatayon, muna na nag-hikog ba? Ano? Kay kanang word disconnect. Kanang word disconnect is buot masabot kung literal ba? I-disconnect ang iyong internet. Wala na juga internet. Wala na kay contact. Kaya i-disconnect man ka. Kaya kung akong balikan ang akong experiences, kanya to sa kanang wala pa ko niabot nga
puntuhan sa akong pangalagad. Way back 2014, dito mo gid may nag-start nga ni disconnect sa mga previous nga simbahan. Ang mo pag-disconnect, sakit kayo. Kaya kumbaga, mingan ka, wala gyud ni isa nga ni comfort. Dili pa to about sa kana, kamatuoran. Kumbaga, ni-disconnect me because nahimo nga conflict. Grabe. Kumbaga, ang amo ang taga-pangasiwa or ang taga-bantay na mga pastor, wala man nihatag og pag-comfort. They are just there for their intention to gain money. But wala gyud ang tinud-anay nga sa pagpamastor ba nga sa shepherding. Mao mo gid na punto. Pero karon na gani ko na ablihan ang ako ang Facebook kay di mo ko mahilig og Facebook sa una. Mahilig og post pero dili sa personal. Sa diha ra nga naka-kuan ko ni Abia Uwa, diri na ko ani voice out about kani nga himong professional ako kuan. Dili na nagsugod. Pero for the kuan kada knowledge sa ato ang nagtan-aw, kurot ko gi kuan kanang friend. yes. Sounds familiar. Kurot ko gi unfriend sa tibuok nako nga kauban brothers and sisters sa previous na mga simbahan. Eh ako style sa una bro, kuan man kanang PM to PM man. Kumbaga, private message may siyong share until such time, wala na nila nakaya ang truth ng ibang unfriend, ibang block na account. Well, as far as ato encouragement, although this path is very narrow, pero mo man ang gingon niya siya good nga only few find it. Sa gingon pa din sa Matthew 1 or sa Matthew chapter 7 verse 14, ayaw yun ikaw na nga ang reward diha, no? But the reward is truth, freedom, and eternal life. Ang naka-at-stake sa atong paghimo o bugat kaayo nga desisyon sa gingon diha nga kamatuoran. Sige, ikaw sabi saya sa kagawasan o kinabuhing walay katapusan. Wow, bugat sa kayo ang kuan kanang giandam nga kanang katumbas nga reward. Ang reward, katumbas sa imong paghihirap, kagalakan. Okay, mingon magandang ga-share na mo sa kamatuoran sa pangalan gyud ganito si Brother Paul. Sa Brother Paul Chiari. Naka face to face kita kita ginyaw no sa Camotes. 2 times nakadto dito. Namisa na mo siya kay katong tayo nga dere naagid siya ni barog yun siya. Usan yun siya nga nag-congress about sa name Yahusha. And then grabe ang ko na to, few jud kayo halos wa kay makita nga resources 2014. Pero siya make available gid siya nga ni bring sa name una kay Yeshua at this time Yahusha na. And then grabe ang iyang heart towards gid sa pagkuan sa pag-share sa kaning maayong nga balita. Yes ang ngalan. So dugang aning narrow dito sa Jeremiah 6:16 mo to ingon dito nga go back to the ancient path. Unya isulti naman dito Jeremiah 6:16. Ang mga tao pagkaibaw nila niya na ipilit sila ng dili mo lakaw diha sa mga nga old path. We will not walk in it. Mo to respond sa mga tao. So, magsunan mo sa among panawagan kaninyong tanan karon. Ang challenge din sa kining atong ending sa mga topic, the great identity theft will change the truth about the Messiah. Mo ni among greatest challenge ninyo tanan. Panawagan sa tanan. Balik ka sa narrow road, ingon siya only if you find it. Balik ka sa ancient path. Maskin pa ang mga tao ngayon nga di bimulakaw niya na. Okay? Pero kita nga mga tinawag. Kamay lamang Pagkawin na yun. Tayo na kita.
move on ta diha sa mga narrow road, diha sa mga na-old path, may sunan. Kay mo na ang dalan na maghatag ka nato o mahatod ka nato sa ingon niyaw siya, ang kinabuhing walay katapusan. Dito sa Jeremiah 6:16, mo ni ang kinabuhi nga ang atong kalag makakaplag o pahulay. So, sa gipasay si Brother Mustakak ganiha nga shalom o satisfaction, mo ni ang bunga. Okay? So, nalubat na po. So, mo na, may sunan ang bunga, mo na ang resulta. So, that being said, saman, kanta ta? Saman. Napatay panahon, kanta? Napa. Okay. Sige. So, may sunan, mga kita sa kanta, kung saan lang ako microphone kay kung saan nalubat naman. Pero, napay pa. Sige. So, may sunan, medyo bugat-bugat, no? Ang ato karon nga bat-bat din o tingali na yung mga kasing-kasing ng mga nangagusbat diha tungod sa kamaturan. Pero may sunan pag-ending finale. Pero may sunan diha sa iyang mga pulong ado na kita'y kagawasan. Diha sa iyang mga pulong ang atong mga kalag nakadawat sa katagbawan. Iyada Yahuwah. Yada Yahuwah. Bale, ang kaning kanta kay amo ni pinakaunang version sa ako ang kanta nga Sugdi Na. Amo ni ang melody niya, mo ni ang old melody, pero gibag-on ako siya nga melody, medyo kanto high energy nga melody. Pero the song itself speaks about Sugdi Na. No, it challenges everyone, those who hear the truth. Start na good, respond good nga mingon sugdi na. Kapag ka sabi nga ng konsauna, challenge sa tatindaan, kapag ka nakasumpong ka ng kapag ka nakasumpong ka ng katotohanan, gawin mo na. Sugdi na. Sugdi na. Sugdi na ang pagtawag sa ngalan ni Yahushua. Sugdi na ang pagtawag sa ngalan ni Yahushua. Kay siya man ang kanuwasan. Sugdi na ang pagtawag sa ngalan ni Yahushua. Sugdi na ang pagtawag sa ngalan ni Yahushua. Kay siya man ang kanuwasan. Let's start. Siya ang dalan o kamatuloran, ang kinabuhi o ang kawasan. Walay laing ngalan, walay laing ngalan, kalabaw sa tanan. Sugdi na ang pagtawag sa ngalan ni Yahushua. Sugdi na ang pagtawag sa ngalan ni Yahushua. Kay siya man ang kanuwasan. Once again, siya ang dalan. Siya ang dalan o kamaturan, ang kinabuhi, ang kinabuhi o ang kaluwasan. Walay laing ngalan, walay laing ngalan, ngalabaw sa tanan. Sugdi na
ang pagtawag sa ngalan ni Yahushua. Sugid na ang pagtawag sa ngalan ni Yahushua. Kay siya ba ng kalawasan? Kay siya ba ng kaluwasan? Kay siya ba ng kaluwasan? Sugi na! Yadayawa! Bilang encourage word, last word of encouragement, Brother Sakat, sa imong pinaling word na para sa itong mga listeners. Marami ako ikasulti mga brothers diha sa ato ang mga suging di paminaw. Akin po mga sisters. Oh, ato mga brothers unta. O da, ang atong diha sa ato mga suging di paminawan nga dunay mga sisters o mga brothers po. Mora po niya ang atong challenge ninyo or ako ang bilin kaninyo ni kayo ng kung ikaw man karon natandog ang imong garbo, natandog ang imuhang balatian Kailangan. or natandog ang imong salabutan or aduna ka ba karoy pagkalibog mo ni kaning gayon na karon nga imuhan ang sugdan, sugdi o pagduki-duki, sugdi sa pagsabot, sugdi sa pagpangita kay siya karong higayon na hikaplagan mo ba? Hikaplagan mo ang dugay na nga natago nga kamatuoran. Higala mo ni akong challenge nimo karon. Kung ikaw karon nakadungog, ayaw na pagmagahi. Kanuman, ayaw sayangi ang panahon. Kay abot ang panahon nga basin unya kanang imong gininhawa, kanang imong kinabuhi muhunong na. Samtang anaa pa kay gininhawa anaa pa'y hangin nga mahanggap o makahanggap ka pa o makahimo ka pa, sugdi na ang pagpangita sa kamatuoran. Okay. And Yahuwah, ang ako is nga nila kung gusto nga i-ending, no? Kamong mga nakadungog, may igdulungog. If you hear His voice, harden not your heart. Ayaw pagkahia ang iyong kasing-kasing samtang naapay panahon. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. Praise His name, mga kaigsunan. Salamat. Mauni ang pinaka-good mensahe na amin nato ibutan sa atong noon kasing-kasing. Atong tumong sa atong pagkinabuhi, mga kaigsunan. Nindot kaayo nga susama sa gingon sa Jeremiah 29:13, in everything na atong pagabuhaton kay tungod gusto matag kamatuoran, dapat ibutang nato ang pinakatibok nato kasing-kasing. Ayaw nato ihimuang basi kay tungod na atong mga amigo, na atong mga bisan kinsa sisters and brothers sa atong pagtuo karon, dili siya mahimo nga basihan. Kundi nag-ampo man ta na atay kasing-kasing tibuok, wala ta kabalo. The moment nga naminaw mo kanamo karon, mao ni ang leading sa rook or sa balang espiritu nga maoy ang gianan, maoy pultahan nga inyo ng sugdan ang pagtawag sa ngalan ni Yahushua o ni Yahuwah.
Amo na ni sinugdanan nga mausab ang inyong kinabuhi. Kan. Yadayo uwa. Yada Yehowa. So be willing to come out from your comfort zone. Mga isunan, kay ang real nga comfort, real nga ingon ta kinabuhi na naay shalom. Naagid sa And rest. shalom and rest. Naagid diha sa pagsunod. Inoon. Pag say yes sa iyang mga kamaturan. Okay, so saman without masado, saman Sioparta for the ending part. Kayo nga sa uwa. Muni-munihan na to, pamalandungan na to, timbang-timbangon na to, kini nga mga mensahe. Kung karon paminahan to pagbalik ang tingog sa budyong, and listen to what Abba Yehowa is telling you as you hear the shofar. Yada Yehowa! Laigon si Abya uwa. And shalom. Shalom till we have our next episode. Yadayo Yada uwa. Yehowa.